Ako si Maria at ito ang aking kwento. Nasa pool area si Sofia at umiinom ng wine. Nakita naman yun ni Carmela kaya nilapitan niya ito. Nakabikini lang si Sofia at nag-e-enjoy mag-isa sa pool habang may iniinom na wine ay may kinakain na mga pagkain. Naupo si Carmela sa isang bench habang nasa tubig ang tingin niya. Sabi mo buntis ka. Hindi mo ba alam na bawal sa buntis ang alak? Hindi lang din basta wine ang iniinom mo. Hindi mo ba binabasa kung ilang percent ang alcohol niyan? Wika niya. Tiningnan ni Sofia ang bote ng alak sa kanya tinignan ang alcohol percent nito. Binitawan niya ang wine glass na hawak niya. Hindi ko nakita, sagot niya. Ngumisi lang naman si Carmela. Nabasa mo man o hindi, sa tingin mo, makakabuti sa baby mo ang pag-inom mo ng alak? Kung ayaw mong mawala ng panlaban kay Ruel, ingatan mong baby mo dahil kapag nawala sa sinapupunan mo ang baby mo, may dahilan na siyang hindi ka pakasalan. Alam naman nating ayaw kanyang pakasalan. Walang prenong saad ni Carmela kaya siyang nilingon ni Sofia. Ano bang pakialam mo? Kailan ka pa nangialam sa buhay ko? Hindi naman sa pangingialam. Alam ko naman kung gaano mo ka gustong maging isang Mrs. Festejo. Kung buntis ka nga, I'm sure, iingatan mong baby mo para walang mangyari sa kanya at mahahawakan mo sa leeg si Ruel. Pero sa ginagawa mo, parang hindi ka buntis. Unless, hindi ka nga buntis. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Sofia. Thank you for reminding me that alcohol is not good for pregnant. Alam mo namang first time ko, kaya hindi ko pa alam ang mga bawal at hindi. Pagdadahilan na lang ni Sofia. Napatango na lang si Carmela. Ganun ba? Nakapagpa-check up ka na ba sa OB mo? Nakakapagtaka lang kasi na hindi niya sinabi sa'yo ang kauna-unahang bawal sa buntis. Hindi nakaimik si Sofia dahil wala siyang maisip na paliwanag. Alam mo, nung ako ang buntis at first time mom lahat ang mga kinakain at iniinom ko, sinisigurado ko na pwede sa akin. Palagi rin akong nagsisearch ng mga dapat at hindi dapat gawin at kainin ng isang buntis. Dagdag pa niya. Tinasan siya ni Sofia ng kilay. Magkaiba naman tayo, kaya pwede ba? Huwag mo akong pinapangaralan. Buhay ko to. I'm a mom, Sofia. Gusto ko lang namang ingatan mong pinagbubuntis mo. Huwag mong masamain kapag pinagsasabihan ka. Para sa'yo rin naman yon at sa baby mo. Ani pa ni Carmela na lalong ikinainis ni Sofia. Alam ko ang ginagawa ko at wala akong gagawin na hindi ikakabuti ng baby ko. Nakalimutan ko lang na buntis pala ako kaya uminom ako. Marami lang akong iniisip at marami akong kailangang gawin kaya nawala sa isip ko. Tigilan mo na nga yung panenermon sa akin. Wala kang pakialam sa mga gusto kong gawin. Leave me alone. Pagtataray ni Sofia. Bahagya na lang nang umiti si Carmela saka siyang umisi. Malapit na nga palang kasal niyo. I have a surprise for you. Hindi magandang relasyon natin pero kahit sa loob man lang ng isang araw, maging maayos tayo. Wala akong tatanggaping regalo mula sa'yo. Salamat na lang pero hindi kita mapagkakatiwalaan. Napakibit-balikat na lang si Carmela. Hindi niya naman to pipilitin kung ayaw niya. Lumipas pa ang mga araw. Dumating ng araw ng kasal ni Sofia at Ruel. Nakasuot na ng wedding gown si Sofia at naka-makeup na rin. Nasa room lang siya ng hotel habang naghihintay ng oras ng wedding ceremony nila. Napangisi na lang siya dahil matutuloy na talaga ang kasal nila ni Ruel. Wala nang makakapigil sa kanya at sa mga plano niya. Magiging Mrs. Festejo na rin siya gaya ni Carmela. Hindi nga lang kay Adam. Nang bumukas ang pintuan ay pumasok si Shawnee. Masaya siyang nakatingin sa anak niyang nakasuot na ng wedding gown. I'm so proud of you. Nagawa mong makapasok sa pamilya ng mga Festejo. Kailangan nating masiguro na si Ruel ang magiging CEO ng kumpanya nila. Kalimutan mo na si Adam dahil kapag nakuha ni Ruel ang posisyon, ang panalo niya ay panalo rin natin.
Natutuwang saad ni Shawnee. Ngumiti lang naman si Sofia. Proud na proud dahil napaniwala niyang mga festeho na buntis siya. Don't worry mom, ako nang bahala. I will make sure na si Ruel ang magiging CEO. Pero kung hindi naman, ako ang magiging bangungot ni Carmela. Nasa iisang bahay lang kami. Pwede kong akitin si Adam at sirain ang relasyon nila. May yabang niyang saad na lalong ikinatuwa ni Shawnee. Parang mas gusto ko yung plano mong sisirain mong pamilya niya. Huwag mong ibigay sa kanyang kasiyahang pinapangarap niya. Pwede ko bang asahan yon? Total, palagi mo namang makakasama si Adam sa bahay. Gumawa ka ng paraan para tuluyang mabaliw si Carmela. Ngumiti naman na tila demonyita si Sofia. Masisimulan niya na rin ang mga plano niya. Siya nga pala, anong plano mo sa magiging baby mo? Ang alam nila ay buntis ka. Paano na kapag kabuanan mo na? Pag-iiba ni Shawnee sa usapan nila. Ako nang bahala doon mom. Marami namang mga mommies dyan na binibentang mga anak nila at pinamimigay. Madali lang namang maghanap ng baby na ipapakilala ko sa mga festeho. Hahayaan mo na lang bang ibang tao ang makikinabang sa mga kayamanan ng mga festeho? Wala ka bang ibang gagawin para anak mo ang magmamana ng lahat? Inirapan ni Sofia ang kanyang ina. Sa tingin niyo ba, hahayaan kong ibang tao ang makikinabang sa mga pinaghirapan ko? Kapag totoong nagkaanak na kami ni Ruel, syempre, nasa kanya ng atensyon ko. Bahala na si Ruel sa batang aampunin ko. Ngumiti naman si Shawnee dahil sa bright idea ng anak niya. Mabuti naman kung gano'n. O siya, ihanda mo ng sarili mo dahil ilang oras na lang ay magiging isang ganap ka ng festeho. Huwag mong isama sa mansyon ng kamalditahan mo. Lalo na sa mga magulang ni Ruel. Habilin pa ni Shawnee na ikinatango ni Sofia. Nang bumukas ang pintuan ay sabay silang napalingon doon. Pumasok si Amor, ang ina ni Ruel. How are you, Iha? Tanong nito kay Sofia. I'm okay, tita. Magalang niyang sagot. Tipid lang namang ngumiti si Amor. Nasabi sa amin ni Papa na buntis ka raw at sa mansyon ka na rin nakatira. Pasensya ka na kung ngayon lang tayo ulit nagkita. Kagabi lang din kasi kami umuwi from New York. No, it's okay tita. Alam ko naman po na busy kayo kaya naintindihan ko. Ang mahalaga po ay nandito kayo at makakasama namin sa special day namin ni Ruel. Tumango na lang si Amor pero tila ba nagdadalawang isip na kung ipapakasal pa ba niya ang anak niya lalo na't nagwala ito kagabi sa harap nilang mag-asawa. Dahil ipinagkasundo nila ito kay Sofia. This is my gift for you. Binili ko pa yan sa Europe. Ibinigay ni Amor ang isang box. Binuksan naman kaagad ni Sofia ito dahil excited na siyang malaman kung anong laman ng box. Napangiti na lang siya nang makita niyang napakagandang bracelet ang regalo sa kanya. This is so beautiful, tita. Thank you. Ngiti niyang saad. Tumango lang naman si Amor. Kapag nagsama na kayo ni Ruel sa isang kwarto at madalas mainit ang ulo niya, ako na lang ang nakikiusap sa'yo. Naiintindihin mo na lang siya. I'm sorry to say this, Sofia, pero pinilit lang namin siyang pakasalan ka dahil ayaw naman namin na takbuhan niya ang responsibilidad niya sa'yo, lalo na't magkakababy na kayo. Naiintindihan ko naman po, tita, sagot ni Sofia. Matapos ang pag-uusap nila ay lumabas na si Shawnee at Amor. Tanging si Sofia na lang ang naiwan sa loob ng bride's room. Lumipas ang ilang minuto at pumasok naman si Carmela. Napataas ang kilay ni Sofia dahil pulang-pula ang dress ni Carmela, maging ang heels at lipstick nito. Ano bang ginagawa mo? Nasabi ko naman yung team, hindi ba? Gusto mo ba talagang magpapansin? Sa tingkad ng kulay ng suot mo, mapapatingin ng mga bisita sa'yo. Eksena ka pa ba talaga sa kasal ko? Ismid na saad ni Sofia. Matamis namang ngumiti si Carmela sa kanya tinignan ang suot niya. Wala namang masama sa suot ko. Hindi mo ko katulad. Nagagawa ng eksena sa okasyon ng iba para lang maagaw ang atensyon ng mga bisita. Hindi naman ako nagsuot ng wedding gown gaya ng ginawa mo. Sadyang bagay lang sa akin ang mga dress na sinusuot ko. Anyway, nagpunta lang naman ako dito para ibigay sa'yo to. Tiningnan ni Sofia ang dala-dala ni Carmela na bridal flower. Muling napataas ang kilay ni Sofia. Anong gagawin ko dyan?
Salamat na lang pero nakapag-prepare na ako ng sarili kong bouquet. Yan na ba yung surprise mo? Ang cheap mo naman. Mataray na wika ni Sofia. Hindi na lang pinilit ni Carmela si Sofia na tanggapin ang bulaklak. Well, congrats. Babalik na lang ako mamaya and then let's talk. Hilaw namang tumawa si Sofia. Sa tingin mo, magkakaroon pa ako ng oras sa'yo? Malapit nang magsimula ang kasal at wala na akong oras para makipag-usap sa'yo. Then, let's see that after a few minutes. Nakangising saad ni Carmela. Napataas na lang ang kilay ni Sofia pero hindi niya na lang pinagtuunan ng pansin ang sinabi ni Carmela. Lahat naman ng mga bisita ay nasa loob na ng function hall ng hotel, naghihintay sa pagpasok ng bride. Pero malapit na magsimula ang kasal, wala pa rin si Ruel. Naghintay pa sila ng ilang minuto pero sumapit na ang oras ng wedding ceremony nila, wala pa rin si Ruel. Naghihintay din si Sofia sa room niya. Kanina pa siya tingin ng tingin sa wall clock pero wala pa rin mga organizer ang pumapasok para hudyatan siyang magsimula na. Kinawagan na rin ni Amor ang anak niya dahil late na ito sa kasal niya pero hindi sumasagot si Ruel. Nag-aalala si Amor na tumakas ng anak niya at napagdesisyonan na wag nang pakasalan si Sofia. Nakontak mo na ba siya? Tanong ni Leandro sa asawa niya. Hindi siya sumasagot. Nagre-ring ang cellphone niya pero hindi siya sumasagot. Sagot naman ni Amor. Napatingin silang lahat nang mabawasan ng lightning sa buong hall. What is happening? Nagtatakang tanong ni Shawnee. Dumating na rin ang ilang staff ng hotel. Bakit niyo pinatay ang ibang ilaw? Tanong kaagad ni Shawnee sa mga staff ng hotel. Pasensya na po ma'am. Pero tumawag si groom na cancel ng kasal kaya pinabawasan na pong mga ilaw dito. Sagot ng isa. What? Gulat na sigaw ni Shawnee sa kanya tinignan ang mga magulang ni Ruel. Nasaan ang anak nyo? Hindi nyo ba sinigurado na makakarating siya dito? Tatakbuhan niya na lang bang anak ko at ang magiging baby nila? Aniya. Hindi naman umimik si Amor. Sinusubukan pa ring tawagan ang number ng anak niya. Hindi naman mapakali si Sofia kaya tumayo na siya sa kinaupuan niya. Lumabas siya ng kwarto para hanapin ang mga organizer niya. Ma'am, ani ng isang organizer ni Sofia na kararating lang na makalabas ng kwarto si Sofia. Ano bang nangyayari? 20 minutes late na tayo sa start ng ceremony. Galit niyang wika dito. Napayuko naman ang organizer. Pasensya na po ma'am. Lahat din po ng mga bisita sa hall nagkakagulo na dahil bigla pong kinansel ni groom ang kasal. What? You're kidding, right? Anas niya, pero umiling ang organizer. Pasensya na po kayo ma'am. Kung gusto niyo po, pumunta na lang kayo sa function hall para malaman ng totoo. Nang umalis ang organizer ay bumalik si Sofia sa loob ng room niya. Kinuha niya ang cellphone niya at tinawagan ng paulit-ulit si Ruel pero hindi ito sumasagot kahit na ring ng ring ang cellphone niya. Nakailang tawag na siya pero hindi pa rin sinasagot ni Ruel ang tawag. Nakagat na lang ni Sofia ang kuko niya habang naghihintay na sagutin ni Ruel ang tawag niya. Buwisit! Sigaw niya dahil hindi siya sinasagot ni Ruel. Bakit kung kailan araw ng kasal saka siya umatras? Inis na inihagis ni Sofia ang hawak niyang bouquet. Muli niyang tinawagan si Ruel pero wala pa rin. Napatingin siya kay Carmela na nasa loob na naman ng room niya. Matamis na nakangiti si Carmela sa kanya. Nagngit-ngit naman ang mga ngipin ni Sofia dahil sa galit. May alam ka kung bakit umatras sa kasal si Ruel, hindi ba? Ikaw ang may pakana nito, hindi ba? Galit niyang sigaw at akmasa nang sasabunutan si Carmela. Pero bago siya makalapit inatapakan niya ang dulo ng wedding gown niya dahilan para mapaupo siya sa sahig. Ako ba talagang may kasalanan? O ikaw? Bakit bang hilig mong ibintang sa ibang kasalanan mo naman? Kakalbuhin kita! Nagtagumpay ka ng pakasalan ka ni Adam. Ano na namang sinasabi mo kay Ruel para umatras siya? Kinumbinsi mo na huwag akong pakasalan? You witch! Akma sanang tatayo si Sofia nang tapakan ni Carmela ang wedding gown niya. Pinili mong mapahiya ka. Ikaw ang naglagay sa sarili mo sa sitwasyong ito. Kaya huwag mo kong sisihin. Flashback. Isang oras bago magsimula ang kasal ay pinuntahan ni Carmela si Ruel sa room nito. Pagpasok niya sa loob ay mag-isa lang si Ruel. Nakatayo ito at nakaharap
sa malaking bintana kung saan kitang-kita niyang tanawin sa labas. Nakatuksido na siya at nakabulsa ang dalawa niyang kamay. "Hey!" agaw atensyon niyang wika. Nilingon naman siya ni Ruel. Sa itsura pa lang ni Ruel, alam mo nang ayaw niyang ikasal kay Sofia. "What are you doing here?" Blanko niyang tanong. "I just want to see you. This is one of your special day pero daig pa nang may ibuburol ngayon dahil sa itsura mo." "Ano bang inaasahan mo magiging itsura ko? Should I be happy? Gusto mo bang salubungin kita ng ngiti?" Masungit na sagot ni Ruel. Tipid lang namang ngumiti si Carmela. "Kung ayaw mo naman talagang pakasalan si Sofia, pwede mo namang gawin yon. May choice ka namang umatras sa kasal pero pinili mong ituloy. May 1 oras pa naman bago ang ceremony. Pwede ka pang mag-isip kung tutuloy ka ba o hindi. Pipiliin mo na lang bang isuko ang kasiyahan mo? Kung buntis naman siya, pwede mo namang panagutan ng bata. Hindi mo naman siya tatakbuhan. You have a lot of choice. Pero bakit pinili mong ituloy?" Mariing tinitigan ni Ruel si Carmela. "Gusto mo bang i-cancel ang kasal namin ngayon?" "Bakit ako tinatanong mo niyan? Ako bang may tatali habang buhay sa kasal na hindi ko ginusto? You can be a runaway groom. Kung inaalala mong mawawalan ka ng mana, hindi mo ba naisip na lilipas din naman ang galit ni chairman kung sakali? I'm sure, hindi ka naman matitiis nun." Ngumisi si Ruel. "Bakit ngayon mo lang yan sinasabi? Kinukumbinsi mo ba akong huwag pakasalan ng kapatid mo? Dahil concern ka sa akin o gusto mo lang na makaganti sa kanya? At sirain ang araw na to para sa kanya?" Sinalubong ni Carmela ang mga mata ni Ruel nang hindi siya kumukurap. Hindi naman nagpatalo si Ruel sa kanya. "Wala sa choices," sagot ni Carmela. Nagsalubong ang mga kilay ni Ruel. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ni Carmela. Ano ba talaga ang punto nito? "Dahil niloloko ka lang niya at hindi lang ikaw ang niloloko niya kundi ang buong pamilya niyo." Wika na ni Carmela. Nanatiling tahimik si Ruel dahil gusto niyang malaman kaagad ang gustong sabihin ni Carmela. "Sophia's not pregnant. She's just fooling you para mapilitan kang pakasalan siya. Gusto niya lang maging ganap na festejo dahil lang gusto niya. Kung anong meron ako, gusto niya meron din siya." "Pinapaasa mo lang ba ako? Gusto kitang paniwalaan, Carmela, pero anong ebidensya mo?" "Gusto kong takasan ang kasal na ito pero hindi ko magawa dahil may baby na involved." "Paano mo ipapaliwanag ang ultrasound na ipinakita niya sa atin? Hindi mo ba naisip na pwede niyang pikein ang ultrasound na yon? Pwede nang bayaran ng lahat ngayon. Nakausap ko ng OB na kinasabot niya para sa fake ultrasound. Binayaran siya ni Sofia para gumamit ng ultrasound ng iba at ipangalan sa kanya." Naikuyom ni Ruel ang kamao niya. Gusto niyang sampalin o hilahin ang buhok ni Sofia dahil sa panloloko nito sa kanya. "Are you sure about this? Where is your evidence?" Kinuha ni Carmela ang cellphone niya at tinawagan ng OB doctor na naghihintay lang naman sa labas ng room. Ilang segundo lang ang lumipas, pumasok na rin ito. Nakayuko siyang lumapit kay Ruel. "Pasensya na po kayo sir sa nagawa ko. Tinakot lang ako ni Miss Sofia na ipapatanggal niyang lisensya ko kung kailan niya gusto. Ibinalik ko na rin sa bank account ni Miss Sofia ang perang ibinigay niya sa akin. Pasensya na po talaga. Sana mapatawad niyo po ako." Hinging paumanhin ng doktor na natatakot na. Hindi niya alam na makapangyarihan ang pamilya palang niloloko nila. Sa galit ni Ruel ay nahampas niya ang lamesa. Hinawakan naman ni Carmela ang kamay nito para pakalmahin siya. "It's not worth it. If you're gonna hurt her, pwede ka niyang baliktarin kapag sinaktan mo siya. Now that you know the truth, umalis ka na lang. Magpakalayo ng sa ganon, hindi mo na siya masaktan. Dahil baka sa tindi ng galit mo, mabugbog mo pa siya at mapatay. You want me to calm down after what she did?" May diing wika ni Ruel. "Alam kong galit ka, pero tama ng pagsira mo sa pangarap niyang pakasalan ka. Sapat na yun, naganti mo. I'm sure hindi rin to palalampasin ni chairman. Pasensya na kung pinaabot ko pa sa araw ng kasal niyo bago ko sinabi. Gusto ko lang na makaramdam ng saya si Sofia saglit at masira rin yun kaagad. Sigurado akong iniisip niyang nagtagumpay na siya." Halos manginig ang mga kamao ni Ruel dahil sa matinding galit. Ilang linggo rin siyang na-stress
sa kakaisip kung paano matatakasan ang kasal nila ni Sofia. Pagkatapos sabihin ni Carmela ang gusto niyang sabihin ay tumayo na siya. You're still lucky. Next time be careful kung ayaw mong matali sa babaeng hindi mo gusto. Hindi nagsalita si Ruel kaya lumabas na si Carmela. Kasamang doktor ni Sofia, inutusan niya itong lumayo na muna at magpalipat ng ibang hospital. End of flashback. Nang matawagan ni Amor ang anak niya, ay tinanong niya ito kaagad. Where the hell are you? Kailangan mo pa ba talagang ipahiya ang pamilya natin ng ganito? Kung gusto mo naman palang umatras, bakit sa araw pa ng kasal? Nakakahiya sa mga bisita natin na naabalang oras nila. Bumalik ka na rito kung ayaw mong itakwil ka ng lolo mo sa pamilya natin. Sigaw ni Amor sa anak niya. Nanatili namang kalmado si Ruel. Walang kasal na magaganap dahil wala naman akong dapat na panagutan. Aniya na ikinakunot ng noon ni Amor. Amor, where is your son? Na-stress na tanong ni Shawnee dahil tinakbuhan ng anak niya. What do you mean? Hindi pinansin ni Amor ang pag-aamok ni Shawnee. Sophia's not pregnant. She's just fooling us. Napilit niyo akong pakasalan siya dahil inakala nating buntis siya. Pero ngayong nalaman kong niloloko lang tayo ng babaeng yun, wala akong dahilan para pakasalan siya. Kahit napilitin niyo pa ako. I'm sorry, Mom. Pagkatapos sabihin niyo ni Ruel ay binaba niya na kaagad ang tawag. Hindi rin makapaniwala si Amor sa narinig niya. Nilapitan siya ni Shawnee at paulit-ulit na tinatanong kung nasaan na si Ruel. Ano ang mangyayari ngayong alam na ni Ruel ang ginawang pagpapanggap ni Sofia? Ano ang gagawin ni Sofia kapag nalaman ng pamilya Festejo ang ginawa niyang pagpapanggap? Ito na ba ang katapusan ng mga pangarap ni Sofia na mapabilang sa pamilya Festejo? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.